Misleading questions are not allowed. Pag nagko-cross-examine ka, ang basic rule doon, kailangan mong tibagin yung foundation na itinatag nung opposing counsel sa direct examination. Pag nagko-cross-examine ka, hindi ka dapat nagtatanong kung hindi mo alam yung sagot. Pero kailangan relevant yung tanong mo at pwede kang magtanong ng leading question sa cross-examination. Mapapansin mo, pag yung sa direct examination, nag-o-object palagi yung opposing counsel kasi leading yung question. Kailangan kasi yung mga tanong ay why, how, who, when, ganon. Pero kung sa direct examination answerable by a yes or no, kukontra yung kabila. Pero sa cross-examination, pwede kang magtanong ng leading questions to a point na pwede kang magtanong na yung answerable by a yes or a no. Ang nangyari kanina, parang nung nagtanong ng parang leading question, supposedly si Attorney Christine Ferrer, ay nag-i-elaborate yung witness na si Sailin ng COA. At sabi ni Attorney Kapunan, let the witness speak, na hindi lang kailangan na, hindi dapat na parang yes or no question lang kasi kailangan na i-elaborate. And then, yung sinabi ni Attorney Kapunan na there's not supposed to be any misleading questions or words to that effect. Now, kung law student ka, or kahit na bago kang kakabar mo lang, or kahit nakakapasa mo lang abogado, o yung mga panibagong practitioner, ang talagang sagot doon ay hindi, ang reaction doon sa sinabi ni Attorney Kapunan na hindi pwede ang misleading questions ay sasang-ayon ka. And then there was the mistake of Attorney Christine Ferrer when apparently after si Attorney Kapunan made that remark na misleading questions are not allowed. And tapos sasabihin ni Attorney Ferrer, no, they're allowed. Kaya alam mo yung reaction kung nandun ka in real time or nandun ka na nagre-react. Nakita mo nga yung sa likod ng baka abogado rin yan, sa likod ni Attorney Kapunan yung reaction niya. Buong bansa, law students, mga lawyers, mga nagbabasa ng law, or at least may semblance and knowledge ng law, yung reaction na they cannot believe that a lawyer who's supposed to be representing Vice President Sara, who graduated from a very good school, who is a part of this great law firm, would even make such comment that misleading questions are allowed. That is the context kung bakit ganun yung reaction ng mga ng tao. And then, nagpo-pour na yan, yung reaction, tapos sa social media, sa mga naririnig natin, mga reactions nila, tapos kumalat yung nangyari. That's the reason why we cannot help but be dumbfounded at what Attorney Christine Ferrer has stated kanina. Yes po. Sa context po nitong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte nga po, attorney, lalo na po, in particular dito sa usapin po ng misuse ng confidential funds, ano po ba usually yung mga maituturing po dito ng mga, parang yun nga po, mga misleading questions po na from time to time ay in-object po ng opposing counsel po? Yung mga misleading questions or parang hindi, alam mo yung nilalamp ni Attorney Ferrer, yung isang gusto niyang point na itatanong
pero hindi naman yung point na sinabi ni o tinanong ni Attorney Kapunan. Parang yung alam mo yung ang misleading question ay nagiging misleading kung nag-assume ka na ang tanong ni Attorney Kapunan ay ganito, tapos yung i-twist mo sa pagtatanong mo na ina-assume mo na yun yung tanong ni Attorney Kapunan, pero hindi pala. Yun yung mga ganong nangyari. Pati yung sagot ng witnesses na parang sasabihin niya na merong point na ni-raise siya, and then a misleading question becomes such when the lawyer asking would assume something na hindi naman talaga